Paniniwalaang ang pinakanaunang breast implant sa mundo na imbento ng isang Austrian-German surgeon, si Vince Czerny. Ang kanyang ginamit, adipose tissue o taba mismo ng babae. Sa paglipas ng panahon, kung ano-ano na ang mga ginamit na materyales sa pagpapadagdag ng dibdib o breast augmentation. Ngunit bago pa nauso ang mga pagpaparetoke ng dibdib, naunang ginamit ang mga bra para maging mas maganda ang forma ng hinaharap ng mga babae. Si Heather, hindi niya tunay na pangalan. Mula nung nagkaanak, lumawlaw na raw ang kanyang dibdib. Actually, I don't wanna show it to my husband anymore kasi nakakahiya na, di ba? Usually, I hide it from him. And you can see obviously na may underwire to. Bilang remedyo, gumamit siya ng push-up bra para umangat ang kanyang dibdib. Pero hindi siya nakontento. Naghanap pa siya ng mas pangmatagalang solusyon. Ang pinaka-fear ko as I get older, talagang bababa siya. Nung nakaraang taon, nagpalagay si Heather ng tinatawag na Breeform o internal bra system. Pag ginawa mo to, para na siyang nakabra. Di ba? The bra must fix yung position ng breast. So ito naman, internal bra system. So ibig sabihin, ito yung nakadikit sa loob mismo ng breast. Sa prosesong ito, may inilalagay na hugis cap ng bra sa loob mismo ng dibdib para itong net na gawa sa tela at hypoallergenic din daw sa katawan. Ito raw ang pipigil sa paglawlaw ng suso. Yun nga lang, ang presyo nito nakakakabang 200,000 pesos. Pero sulit daw para kay Heather. Well, he's much prouder of me now rather than before. He's also proud, but kasi nga dahil sa confidence ko, may effect yun sa husband. Gayunman, hindi maitatangging may mga peligrong hatid ang ilang mga operasyon sa dibdib. Ang magkakaibigang Gina, Ana at Ria, sa kagustuhan nilang gumanda ang kanilang mga dibdib, sila'y nadisgrasya. Matapos ang operasyon, si Gina nagkaroon ng mga bukol-bukol sa dibdib. Samantalang nagnana naman ang dibdib ni Ana at Ria. Yun yung nabutas. Nung after kong magkaanak ng dalawa, yung suso ko kasi lumiit tsaka hindi pantay. Kaya naisip kong magpalagay noon. Dahil gusto kong magtrabaho sa ibang bansa. Tapos simula nung nagpalagay ako, nagkaroon ako ng mga bukol. Tapos yung ibang bukol ngayon, lumaki, tapos maraming maliliit na masakit. Parang pareho kami yung nangyari sa amin dalawa. Bali, nabutas din yung yung suso ko. Nagpanik ako nung time na yun, nung makita ko yun. Syempre, hindi ko alam kung anong gagawin ko nung time na yun. Pumunta ako dun sa doktor na yun. Hindi nga niya ganun din pinansin. So sabi niya, infection lang daw yan. Ganyan. Sa kasalukuyan, bumuti-buti na ang lagay ni Gina dahil naipagamot na niya ang kanyang dibdib. Pero sina Ana at Ria, patuloy pa ring nagdurusa habang nag-iipon pa ng pampagamot. Alam mo yung pagsisisi na sa huli talaga. Dapat nga hindi na lang ako nagpaano dati. Hindi na ako magpapaano ulit. Kasi parang na to sa akin lesson na to sa akin. Ngunit hindi lahat masaya sa pagkakaroon ng malaking dibdib. Lalo na para sa isang lalaki. Katulad ni Leo, hindi niya tunay na pangalan. Meron siyang gynecomastia, ang kondisyon kung saan ang dibdib ng lalaki lumalaki ng higit sa normal na sukat nito dahil sa hormonal imbalance. Activities ng mga lalaki, physical. Meron yung nasisiko, pag nagbibiroan, sumasakit. Tapos, feeling ko hindi ako parang nalilimitahan lang yung ginagawa ko. Ayon kay Leo, apektado pati ang kanyang love life dahil sa kanyang kalagayan. Meron yung nakakitang girlfriend na tingin ko na turn off siya dahil meron akong ganun. Siyempre, frustrated. Sabi ko, sayang. Gusto ko pa man din siya. Tapos, doon na nawala pa. Pero mas natakot daw siya nung nalaman niyang pwede rin itong apektuhan, pati ang kanyang kalusugan.
Ang effect niya psychologically and emotionally. Yung mga pasyente, lalo na yung sobrang laki talaga na gynecomastia, hindi sila makagawa ng mga normal activities na gusto nilang makasali. Kaya nito lamang nakaraang linggo, ipinakayod ni Leo ang sobrang laman sa kanyang dibdib. Buti na lang, magaling yung gumagawa. Sakit pa ba? Hindi naman na, di ba? May tubo dito papasok na gano'n, paikot, para yung katas, yung dugo, hindi mamuo sa loob. Nagpapagaling na siya ngayon. Masaya syempre kasi magagawa ko na yung mga usually hindi ko nagagawa. Gaya ng pagbabasketball, pag-swimming. Tapos yung mga damit na medyo fit, medyo kaya ko na sigurong isuot. Katulad ng sa ibang paraan ng pagpaparetoke, nasa tao ang pagpapasya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang katawan. Pero kailangan mag-ingat. Maselang bahagi ng katawan ng babae ang dibdib. Hindi lang ito pangbanidosa o pangpalamuti. Seryosohin ito. Talagang dibdiban dapat kung pag-usapan. Susunod, ang sikreto ng mga matagumpay na tao. Pagbabasa. Huwag magtuturo at huwag magpapabili. Naku, paano na yan?